Lumayas ka sa pamamahay ko hampas lupa. Wala ka ng silbi sa pamilyang ito. Ang matinis na sigaw ni Doña Matilda ay mas masakit pa sa hagupit ng malakas na ulan sa labas ng mansyon ng mga Flores. Hindi niya ginamit ang kanyang mga kamay para buksan ang pinto, kundi ginamit niya ang kanyang matinding panghahamak para itaboy ang manugang palabas ng buhay ng kanyang anak. Napahakbang paatras si Roxanne, ang kanyang mga paa ay dumudulas sa malamig na marble floor. Mahapdi ang kanyang braso, kung saan madiin siyang hinawakan ng kanyang biyenan para kaladkarin siya pababa ng hagdan. Pero baliwala ang sakit ng katawan kumpara sa punyal na tumatarak sa puso niya ngayon. Hindi siya nakatingin sa galit na mukha ng kanyang biyenan, kundi nakatitig siya sa lalaking nakatayo sa gilid ng mamahaling estante ng alak. Javier. Basag ang boses ni Roxanne, nanginginig at humahalo sa dagundong ng kulog sa labas ng bintana. Jav, magsalita ka naman please. Asawa mo ako. Ako ang nanay ni Joshua. Si Javier Flores, ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay, ay nakatayo lang doon, suot ang kanyang mamahaling Amerikana. Nakayuko siya at nakatingin sa makintab na sahig. Hindi niya kayang salubungin ang mga matang luhaan ng kanyang asawa. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang gold cufflinks na parabang ang presensya ni Roxanne ay isang maliit na dumi lamang sa perpektong buhay na pilit niyang iniingatan. Sumunod ka na lang kay Mama, Roxanne. Bulong ni Javier. Ang boses niya ay mahina at duwag. Parang hindi makapaniwala si Roxanne sa naririnig niya. Alam mo naman ang ugali ni Mama. Huwag ka na mag-eskandalo. Maririnig tayo ng mga kapitbahay. Eskandalo? Mapait na tumawa si Roxanne habang ang mainit na luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Isinakripisyo ko ang lahat. Ibinenta ko ang mga alahas ni nanay-nanay para lang magkapuhunan ka sa kumpanya mo. Tapos ngayon, ang tawag mo sa sakit na nararamdaman ko ay eskandalo. Tama na ang drama. Putol ni Doña Matilda sabay hablot sa lumang bag na tela na nakasabit sa balikat ni Roxanne. Ibinaligtad niya ang bag at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Ilang lumang damit, barya, at isang bagay na gawa sa yupi-yuping metal ang kumalansing ng tumama sa sahig. Gumulong ito hanggang sa paanan ni Javier, isa iyong lumang aluminum na baunan. Kupas na ito, maraming yupi at halatang luma na dahil sa tagal ng panahon. Biglang tumahimik ang buong sala. Napatingin si Javier sa yuping baunan sa paanan niya. Bumalik ang mga alaala, malinaw na malinaw. Iyon ang baunan na araw-araw nilalagyan ni Roxanne ng sinangag at pritong isda tuwing 4:00 ng madaling araw para dalhin niya sa construction site nung wala pa silang pera. Ang baunang iyon ang naglaman ng pagmamahal, pag-asa at pawis ng kanyang asawa. Lumuhod si Roxanne. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang baunan na parang ito ay isang kayamanan. Tumingala siya sa asawa. Nagmamakaawa ang mga mata para sa kahit konting awa. Jav, naalala mo ba ito? Sabi mo noon, basta luto ko ang baon mo, kaya mong harapin ang mundo. Ngayong nasa iyo na ang mundo, hindi mo na ba kailangan ang luto ko? Napakagatlabi si Javier, nag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Pero bago pa siya makahakbang, humarang na si Doña Matilda. Ang basurang ito ay parang ikaw rin, Roxanne. Gigil na sabi ng matanda sabay hablot ng baunan mula sa kamay ni Roxanne. Buong lakas at galit niyang inihagis ito, palabas ng nakabukas na pinto. Lumipad ang baunan sa gitna ng ulan, tumama sa bakal na gate at bumagsak sa sementong puno ng putik. Doon ito naiwan, nag-iisa at basang-basa. Huwag ka nang babalik dito. Ang apo ko ay kailangan ng isang inang karespe-respeto, hindi isang katulong na katulad mo. Tinulak ni Doña Matilda si Roxanne palabas ng gate. Ang malakas na ulan ay humampas agad sa mukha niya. Nanunuot sa buto ang lamig ng hangin, pero kumapit pa rin siya sa rehas ng gate. Ang anak ko, parang awa niyo na. Gusto ko makita si Joshua.
Sigaw ni Roxanne habang humahagulgol. Huwag kang mag-alala. Makakalimutan ka rin niya agad. Ngumisi si Doña Matilda, isang ngiting punong-puno ng kalupitan. Binalingan niya ang katulong na nanginginig sa takot sa gilid. Isara ang gate. Ilak mo ng maigi. Ang mabigat na pinto ay padabog na isinara sa harap mismo ng mukha ni Roxanne. Pinuputol ang mainit na liwanag mula sa loob. Pinuputol ang koneksyon sa pamilyang minsan niyang minahal. Kinalampag ni Roxanne ang malamig na kahoy. Sinisigaw ang pangalan ng asawa at anak hanggang sa mapaos siya. At ang boses niya ay naging mahinang hikbi na lang. Pero ang tanging sagot sa kanya ay ang nakakabinging katahimikan mula sa loob. At ang walang tigil na patak ng ulan. Napahapay siya paatras. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, kaya halos wala na siyang makita. Natapilok siya sa lumang baunan na nakalubog sa putik. Yumuko siya at niyakap ito ng mahigpit. Idiniin sa kanyang dibdib na parang sasabog sa sakit. Napakalamig nito, kasing lamig ng puso ni Javier ngayon. Bigla, mula sa balcony sa second floor, narinig niya ang iyak ng isang bata. Napakasakit pakinggan. Mama! Mama! Si Joshua! Napatingala agad si Roxanne. Sa gitna ng malabong ulan, nakita niya ang maliit na anino ng kanyang anak na nakakapit sa railings, inaabot ang kamay sa kawalan. Joshua! Nandito si Mama! Anak! Nandito ako! Tumakbo si Roxanne sa tapat ng balcony. Pilit na inaabot ang kamay pataas kahit imposible. Pero may isang malaking anino ang lumitaw sa likod ng bata at marahas itong hinila paloob. Ang glass door ng balcony ay isinara at ang kurtina ay hinila ng mabilis. Ang iyak ng bata ay biglang nawala, parang kandilang hinipan ng hangin. Nalugmok si Roxanne sa basang kalsada. Ang putik ay dumikit sa luma niyang bestida. Mahigpit niyang niyakap ang baunan hanggang sa bumaon ang matalim na gilid nito sa kanyang palad at dumugo. Pero hindi niya naramdaman ang sakit. Wala nang masasakit pa sa pagkawala ng kanyang anak. Sa isip niya, paulit-ulit na nagplay ang demonyong ngiti ni Doña Matilda at ang pagtalikod ni Javier. Pero may isang detalye, isang napakaliit na detalye na narinig niya bago tuluyang sumara ang pinto. Narinig niya ang bulong ni Doña Matilda kay Javier, boses na puno ng takot at plano. Kailangan mong mahanap ang papel na yon at sunugin agad. Kapag nalaman ng babaeng yan kung ano ang nasa loob ng basurang baunan na yan, mawawala sa atin ang lahat. Yumuko si Roxanne at tinitigan ang yupi-yuping baunan sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, nakita niya na ang ilalim ng baunan ay nagkaroon ng maliit na bitak dahil sa pagbagsak kanina. At mula sa bitak na yon, hindi kaning lamig o mantika ang sumilip, kundi ang gilid ng isang naninilaw na papel na nakasiksik sa ilalim ng false bottom. Niyakap niya ang baunan, pumaluktot sa gitna ng bagyo. Patuloy ang agos ng luha, pero sa likod ng kanyang namamagang mga mata, nagsisimula ng mabuhay ang apoy ng galit at pagtataka. Itinapon siya na parang basura, pero mukhang hindi nila alam na ibinigay nila sa kanya ang sandata para makabalik. Walang kakayahan, Your Honor. Walang trabaho, walang bahay, at ayon sa psychological report, emotionally unstable. Ang bawat salita ng abogado ni Javier ay parang latigo na humahampas sa pagkatao ni Roxanne. Nakaupo siya sa malamig na bangko ng korte, suot ang pinakamaayos niyang damit na nakuha pa niya sa ukay-ukay. Pero pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa harap ng mga taong ito. Ang abogado, na halatang binayaran ng malaki ni Doña Matilda, ay prenteng nakatayo habang iwinagayway ang mga dokumento na puro kasinungalingan. Objection, Your Honor! Sigaw ng public attorney na tumutulong kay Roxanne, pero halatang pagod na ito at walang laban. Ang kliyente ko ay biktima ng domestic abuse. Pinalayas siya ng walang dala. Pinalayas? Ngumisi ang abogado ng mga Flores. Ayon sa aming witness, kusa siyang umalis at nag-eskandalo sa labas ng gate dahil sa selos.
May CCTV footage kami na nagwawala siya sa harap ng bata. Isang matinong ina ba ang gagawa noon? Napasinghap si Roxanne. Ang gabing iyon, ang gabing nagmamakaawa siya sa gitna ng ulan. Ginamit nila ang desperasyon niya laban sa kanya. Binaliktad nila ang kwento. Tumingin siya sa kabilang panig ng mesa. Nandoon si Javier. Hindi ito makatingin sa kanya. Nakatutok ang mata nito sa mamahaling relos sa pulso na para bang oras lang ang mahalaga at hindi ang buhay ng mag-ina nila. Javier! Bulong ni Roxanne. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Alam mong hindi totoo yan. Sabihin mo sa judge ang totoo. Ikaw ang nagpalayas sa akin. Hindi kumibo si Javier. Ang katahimikan niya ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw ng abogado. Ang huwes, isang matandang lalaki na mukhang nagmamadali ng umuwi, ay bumuntong hininga. Tiningnan niya si Roxanne mula ulo hanggang paa, ang kanyang kusot na damit, ang kanyang nangingitim na mata dahil sa ilang gabing walang tulog. Pagkatapos, tiningnan niya si Javier, malinis, mabango, mukhang disenteng negosyante, sa mata ng batas na walang puso, tapos na ang laban bago pa man magsimula. Dahil sa kawalan ng pinansyal na kapasidad ng ina at sa ebidensya ng kanyang mental instability, anunsyo ng huwes, ang boses ay walang emosyon. Ang full custody kay Joshua Flores ay ipinagkakaloob sa ama. Kay Mr. Javier Flores, ang mabigat na maso ng huwes ay bumagsak sa mesa. Ang tunog ng kahoy na tumama sa kahoy ay dumagundong sa dibdib ni Roxanne, parang tunog ng pagsasara ng kabaong ng kanyang pag-asa. Hindi pwede. Napataayo si Roxanne, ang mga luha ay bumulwak mula sa kanyang mga mata. Anak ko yon. Ako ang nagpalaki sa kanya. Judge, parang awa niyo na. Lumapit ang dalawang security guard para pigilan siya. Nagpupumigla si Roxanne. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa hangin habang hinihila siya palayo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Javier na tumayo. Inabutan ito ng papel at ballpen, ang pirmahan para sa permanenteng custody. Javier, huwag! Sigaw ni Roxanne habang kinakaladkad siya palabas ng courtroom. Huwag mong gawin to sa anak natin. Kailangan niya ako. Saglit na huminto ang kamay ni Javier. Ang dulo ng ballpen ay nakadiin sa papel. Tumingin siya kay Roxanne. Sa unang pagkakataon ngayong araw na yon, may dumaang lungkot sa mga mata niya o baka awa. Pero sa likod niya nakatayo si Doña Matilda, nakahawak sa balikat ng anak, bumubulong ng utos na tanging silang dalawa lang ang nakakarinig. Bumuntong hininga si Javier at sa isang mabilis na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan sa papel. Ang huling pag-asa ni Roxanne ay namatay sa sandaling iyon. Habang inilalabas siya ng mga gwardya, napansin ni Roxanne ang isang lalaki sa bandang likuran, sa gallery. Nakasuot ito ng itim na suit, mukhang formal, at may hawak na folder. Hindi ito kamag-anak ni Javier. Hindi rin ito taga-media. Nakatitig lang ang lalaki sa kanya, isang titig na matalim at mapanuri, na para bang binabasa nito ang kanyang kaluluwa. Pero wala na siyang lakas para isipin pa kung sino ito. Inilabas siya sa kalsada. Ang init ng araw sa Maynila ay humahampas sa balat niya, pero nanginginig siya sa ginaw mula sa loob. Wala na. Tapos na. Ang kaisa-isang dahilan ng paghinga niya, kinuha na nila. Bumalik si Roxanne sa maliit na kwartong inuupahan niya sa Tondo. Ang amoy ng estero at ingay ng mga nag-iinuman sa kanto ay hindi na niya napapansin. Para siyang bangkay na naglalakad. Umupo siya sa papag na may manipis na foam. Ang tanging gamit sa kwartong yon, bukod sa isang lumang electric fan na umiikot ng maingay, binuksan niya ang kanyang pitaka. Wala nang laman kundi barya at isang maliit na litrato. Litrato ni Joshua noong first birthday nito. Nakangiti ang bata habang puno ng icing ang muka. Ito na lang ang natira sa kanya. Dahan-dahan, inilapit niya ang litrato sa kanyang labi at hinalikan ito, habang ang luha
ay pumapatak sa mukha ng bata sa picture. Sorry anak, bulong niya sa hangin. Sorry kung mahina si mama. Sorry kung wala akong pera. Ang bigat sa dibdib niya ay parang bato na humihila sa kanya pababa. Tumingin siya sa kisame, sa lubid na nakasabit para sa sampayan. Sandali niyang naisip na tapusin na ang lahat. Kung wala na si Joshua, para saan pa ang buhay? Pero sa kanyang pagyuko, nahagip ng mata niya ang aluminum na baunan sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang baunan na itinapon ni Doña Matilda. Nandoon ito, tahimik, yupi-yupi, at puno ng putik na natuyo na. Kinuha niya ito. Mabigat, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa alaala. Naalala niya ang sinabi ni Doña Matilda noong gabing iyon. Sunugin ang papel, mawawala ang lahat. Bakit takot na takot ang matandang yon sa isang lumang baunan? Dahil sa curiosity na humahalo sa desperasyon, kumuha si Roxanne ng lumang kutsilyo sa kusina. Sinimulan niyang kutkutin ang ilalim ng baunan. Ang bitak na nakita niya noon ay mas lumaki dahil sa kalawang. Gamit ang mapurol na kutsilyo, pilit niyang sinungkit ang ilalim ng baunan. Ang bawat pagdiin at pagkayod ng patalim sa kalawanging bakal ay lumikha ng isang matinis at nakakangilong ingay sa loob ng tahimik na kwarto. Parang kinukudkod ang kanyang mga buto sa bawat pagpuwersa niya sa metal. Unti-unti, bumigay ang false bottom. Natuklap ang manipis na piraso ng yupingyero na nagtatago sa sikreto ng lalagyan. Nanlaki ang mga mata ni Roxanne at napahawak siya sa kanyang bibig. Sa loob ng madilim at makipot na espasyo, may isang bagay na kumislap nang tamaan ito ng liwanag mula sa bumbilya. Hindi ito kanin, hindi ito ulam. Isang gintong liwanag ang sumilaw sa kanyang mga mata nang gagaling sa kailaliman ng isang bagay na matagal nang itinuring na basura. Ang amoy ng sebo at panis na kanin ay kumapit na sa balat ni Roxanne. Kanina pa siya nakaupo sa maliit na bangkito sa likod ng isang karinderya sa tondo. Nakababad ang mga kamay sa palanggana ng tubig na naging kulay itim na dahil sa dumi. Roxanne, bilisan mo dyan, marami pang kakain. Sigaw ni Aling Miling, ang may-ari ng karinderya na laging nakasimangot. Pinahid ni Roxanne ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang braso. Ang mga daliri niya, na dati ay nagpapatulog kay Joshua at nagluluto ng masasarap na ulam para kay Javier, ngayon ay kulubot na at namumuti dahil sa maghapong paglalaba at paghuhugas ng plato. Nang matapos ang trabaho, lumapit siya kay Aling Miling. Inabot niya ang kanyang kamay, nanginginig sa pagod at gutom. Aling Miling, yung sweldo ko po sana. 150 ang usapan. Tumingin si Aling Miling sa kanya, puno ng pagkadismaya at naglapag ng isang gusot na papel na pera sa mesa. 100 piso lang. Oh, ayan. 100 lang. Nabagalan ako sa kilos mo kanina. Ang daming customer ang naghintay ng plato. Mataray na sabi ng matanda sabay talikod. Napahigpit ang hawak ni Roxanne sa pera. Pero Aling Miling, pambili ko po ito ng gamot para sa nanay-nanayan ko. Usapan po natin ay 150. Hindi po makatarungan to. Aba, ikaw pa ang magrereklamo? Kung ayaw mo, lumayas ka. Ang daming pwedeng pumalit sa'yo. Akmang itutulak siya ni Aling Miling palabas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Roxanne ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging maliit at walang laban. Aalis na sana siya nang nakayuko. Tinatanggap ang pagkatalo nang may isang boses na nagsalita mula sa likuran niya. Excuse me, Ale. Ayon sa Labor Code, bawal ang illegal deduction sa sahod ng manggagawa, lalo na kung may verbal agreement kayo. Gusto niyo po bang pag-usapan natin to sa barangay? Napalingon si Roxanne. Nakatayo sa likuran niya ang isang lalaki. Nakasuot ito ng simpleng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko at slacks na medyo maalikabok sa laylayan. May hitsura ito matangkad at may salamin na nagbibigay dito ng anyong matalino pero mabait. Namutla si Aling Miling. Alam niyang hindi taga roon ang lalaki. Mukha itong abogado
o profesional? Sino ka ba? Tanong ng tindera. Pero halatang natakot. Wala po kayong pakialam kung sino ako. Ang tanong ko lang, ibibigay niyo ba ang kulang sa kanya? O tatawag ako ng pulis para magreklamo ng unjust vexation at labor violation? Kalmadong sabi ng lalaki, pero may diin ang bawat salita. Padabog na inilabas ni Aling Miling ang 50 pesos at ibinalibag sa mesa. O ayan, lumayas na kayo dito. Kinuha ni Roxanne ang pera. Tumingin siya sa lalaki. Ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat. Salamat po, sir. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiti na umabot sa mga mata nito. Adrian na lang. Gutom ka na ba? Tara, kain tayo. May treat. Dinala siya ni Adrian sa isang parisan sa kabilang kanto. Hindi ito mamahalin, pero malinis. Umorder si Adrian ng 2 mangkok ng mainit na mami at siopaw. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Roxanne na mapatitig kay Adrian. Parang pamilyar ito. Ang hugis ng panga nito, ang paraan ng pag-aayos niya ng salamin. Parang nakita na niya ito dati. Pero saan? Sa mundo niya noon bilang Mrs. Flores, wala siyang kilalang tulad nito. Bakit ka nasa lugar na to, Adrian? Tanong ni Roxanne habang humihigop ng sabaw. Ang init ng sabaw ay parang yakap sa kanyang nanlalamig na sikmura. May hinahanap akong testigo para sa isang kaso. Sagot ni Adrian, pinupunasan ng kutsara ni Roxanne gamit ang tissue bago ibigay sa kanya. Isang simpleng gesture na hindi ginagawa ni Javier. Public attorney ako. Tinutulungan ko yung mga walang pambayad sa abogado. Napatigil si Roxanne. Abogado. Kung sana ay may pera siya noon, baka nakuha niya si Adrian para ipagtanggol siya laban kay Javier. Pasensya ka na. Wala akong maibabayad sa'yo sa pagtulong mo kanina. Sabi ni Roxanne, nakayuko. Kinuha ni Adrian ang kanyang wallet. Akala ni Roxanne ay magbabayad na ito ng bill, pero naglabas ito ng 500 piso at iniabot kay Roxanne. Nanlaki ang mata ni Roxanne. Sir Adrian, hindi po ako tumatanggap ng limos. May dignidad pa naman po ako kahit papaano. Umiling si Adrian at hinawakan ng marahan ang kamay ni Roxanne para ilagay ang pera sa palad nito. Ang palad ni Adrian ay mainit at magaspang. Palad ng isang taong nagtatrabaho, hindi palad ng isang senyorito. Hindi yan limos, Roxanne. Malumanay na sabi ni Adrian. Consultation fee yan. Ituro mo sa akin kung saan dito ang bahay ni Kapitan mamaya. Kasi naliligaw na ako kanina pa. Bayad yan sa serbisyo mo bilang guide. Deal! Napatingin si Roxanne sa mga mata ni Adrian. Walang awa o panghuhusga doon. Puro respeto lang. Naramdaman niya ang init sa kanyang pisngi. Isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Ang pakiramdam na may halaga siya. Salamat! Deal! Bulong ni Roxanne. Nang gabing iyon, pag-uwi sa kanyang maliit na kwarto, naramdaman ni Roxanne na medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Pero ang bigat ng misteryo ng baunan ay naghihintay sa kanya. Kinuha niya ang baunan mula sa ilalim ng kanyang unan. Inilabas niya ang gintong kwintas at ang lumang sulat. Ang kwintas ay may palawit na letrang R na napapalibutan ng maliliit na diamante. Kahit sa dilim ng kwarto, kumikinang ito ng karangyaan na hindi bagay sa tondo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Roxanne ang nakatuping papel. Ang sulat kamay ay pamilyar na pamilyar. Sulat ng kanyang yumaong nanay-nanayan na si Nanay Lita. Sinimulan niyang basahin ang unang linya at ang kanyang puso ay parang tumigil sa pagtibok. Sa aking pinakamamahal na Roxanne, patawarin mo ako, anak. Sa loob ng 30 taon, nabuhay ako sa kasinungalingan. Hindi kita tunay na anak, at ang mga taong nagpalaki sa iyo sa hirap ay hindi mo tunay na kadugo. Ang kwintas na ito ang susi sa tunay mong pagkatao. Napaupo si Roxanne sa papag. Ang mundo niya ay biglang umikot. Kung hindi siya anak ni Nanay Lita, sino siya?
At bakit nasa kanya ang isang kwintas na mukhang pagmamay-ari ng isang reyna? Ang bawat salita sa lumang papel ay parang bombang sumasabog sa isipan ni Roxanne. Binasa niya ito ng paulit-ulit, umaasang nagkamali lang siya ng basa o baka guni-guni lang niya ang lahat dahil sa gutom at pagod. Noong gabing ipinanganak ka, isa akong nurse sa San Juan de Dios. Isang mayaman na ginang ang nakiusap sa akin na ipalit ang anak niyang babae sa isang patay na sanggol para makuha niya ang mana ng asawa niya. Pero hindi ko kayang patayin ka, kaya itinago kita. Ang pangalan sa birth certificate mo ay peke. Ang tunay mong ama ay si Don Emilio Reyes. Don Emilio Reyes, nabitawan ni Roxanne ang papel. Ang pangalang iyon, kilala ng lahat sa Pilipinas. Ang may-ari ng Reyes Empire, ang pinakamayamang tao sa real estate at shipping lines. Ang parehong Don Emilio na laging nasa balita dahil sa kanyang walang kapagurang paghahanap sa kanyang nawawalang prinsesa. Napatingin si Roxanne sa maliit na salamin sa dingding. Hinaplos niya ang kanyang muka, ang kanyang mata, ang kanyang ilong. Palagi nilang sinasabi na hindi siya kamukha ni Nanay Lita. Akala niya noon ay dahil lang ampon siya ng malayong kamag-anak. Iyon pala. Kinuha niya ang gintong kwintas at isinuot ito. Ang bigat ng ginto sa kanyang leeg ay parang bigat ng responsibilidad at katotohanan. Sa harap ng salamin, sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang isang ibang babae. Hindi ang Roxanne na inalila ni Doña Matilda. Hindi ang Roxanne na iniwan ni Javier, kundi isang Reyes. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay hinanap na ni Roxanne si Adrian. Natagpuan niya ito sa labas ng City Hall. Nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Roxanne, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Adrian nang makita siya. Napansin agad nito ang pamumutla at panginginig ng mga kamay ni Roxanne. Adrian, kailangan ko ng tulong mo. Legal advice. Sabi ni Roxanne. Ang boses ay halos pabulong dahil sa takot na may makarinig. Dinala siya ni Adrian sa isang tahimik na bench sa parke. Ipinakita ni Roxanne ang sulat at ang kwintas. Habang binabasa ni Adrian ang sulat, nakita ni Roxanne ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagiging kalmado, papunta sa matinding gulat. Roxanne, sigurado ka ba dito? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Adrian, tinatanggal ang salamin para tignan siya ng diretso sa mata. Kung totoo ito, ikaw ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking yaman sa bansa. Hindi ko habol ang pera, Adrian. Mabilis na sagot ni Roxanne, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang bestida. Ang gusto ko lang ay bawiin si Joshua. Sabi ng abogado ni Javier, wala akong kakayahan, pero kung ako nga ang anak ni Don Emilio, magkakaroon ako ng boses, magkakaroon ako ng lakas para labanan sila. Tumango si Adrian, naiintindihan ng desperasyon ng isang ina. Okay, pero delikado ito. Kung malalaman ng mga kalaban ni Don Emilio o kahit ng pamilya Flores na ikaw ang nawawalang anak, pwede kang mapahamak bago mo pa maklaim ang rights mo. Kailangan nating mag-ingat. Tulungan mo ako, Adrian. Please, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Pagsusumamo ni Roxanne. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo ni Roxanne, si Adrian ang tanging bagay na matatag at totoo. Tutulungan kita, pangako ni Adrian. Hinding-hindi kita iiwan sa laban na to. Biglang tumunog ang lumang cellphone ni Roxanne. Isang unknown number. Hello? Sagot ni Roxanne, kinakabahan. Roxanne? Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar na pamilyar, pero puno ng pag-aalinlangan. Si Javier, nanigas si Roxanne. 6 na buwan. 6 na buwan na simula noong huling beses niyang marinig ang boses na yon, noong pumirma ito sa korte. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Roxanne. Gusto ko lang malaman kung
Kung okay ka lang, sabi ni Javier. May halong guilt sa boses nito, pero alam ni Roxanne na hindi sapat ang guilt para baguhin ang nakaraan. Napanaginipan kita kagabi. Umiiyak ka. Ngayon mo lang ako napanaginipan? Sarkastikong sagot ni Roxanne. Huwag kang mag-alala, Javier. Buhay pa ako. At malapit na akong gumising mula sa bangungot na ginawa niyo sa akin. Binabaan niya ito ng telepono. Nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Bakit ngayon pa ito tumawag? Sino yon? Tanong ni Adrian. Wala. Isang multo ng nakaraan. Sagot ni Roxanne. Tumatayo ng tuwid. Tara na, Adrian. Pumunta na tayo sa mansyon ng mga Reyes. Sumakay sila sa lumang Toyota ni Adrian papunta sa Forbes Park. Habang papalapit sila sa malaking gate ng mga Reyes, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Roxanne. Ito na ba talaga? Ito na ba ang katapusan ng pagiging api niya? Nang huminto ang kotse sa tapat ng gate, bumaba si Roxanne. Suot niya pa rin ang simpleng damit, pero ang kwintas na ginto ay nakalabas na sa kanyang leeg, kumikinang sa ilalim ng araw. Lumapit ang isang gwardya para paalisin sana sila, pero napatigil ito nang makita ang kwintas. Nanlaki ang mata ng gwardya. Kilala ng lahat ng empleyado ng Reyes ang kwintas na yon, ang heirloom of Isabella. Biglang bumukas ang malaking gate. Isang itim na limousine ang dahan-dahang lumabas. Nakabukas ang bintana sa likod. Nakita ni Roxanne ang isang matandang lalaki sa loob. Puti na ang buhok, matipuno pa rin, pero may lungkot sa mga mata na hindi kayang takpan ng yaman. Si Don Emilio. Nagkatitigan sila. Para bang huminto ang oras. Napansin ni Don Emilio ang kwintas sa leeg ni Roxanne. At mas higit pa doon, nakita niya ang mukha ng kanyang yumaong asawa sa mga mata ni Roxanne. Itigil ang sasakyan. Ang sigaw ni Don Emilio ay narinig kahit sa labas. Bumukas ang pinto ng limousine bago pa man ito tuluyang huminto. Bumaba ang matanda. Hindi alintana ang kanyang tungkod. Nakatitig lang siya kay Rockin. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isabella? Bulong ng matanda. Binabanggit ang pangalan ng kanyang asawa, pero nakatingin sa anak na nasa harapan niya. Napahawak si Roxanne sa kanyang kwintas. Ang puso niya ay parang sasabog sa kaba at pag-asa. Hindi po. Ako po si Roxanne, tagot niya. Ang boses ay nanginginig. Lumapit si Don Emilio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang mukha ni Roxanne. Ang mga mata mo. Ang kwintas na yan. Sa likod ni Roxanne, nakatayo si Adrian. Handang protektahan siya kung sakaling magkamali sila. Pero sa nakikita niya sa mukha ng Don, alam niyang hindi na kailangan ng proteksyon. Ang kailangan na lang ay katotohanan. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng kuryente ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Nakatayo si Don Emilio sa harap ni Roxanne. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang gintong palawit sa leeg ng dalaga. Saan? Saan mo nakuha ito? Ang boses ni Don Emilio ay paos, basag dahil sa emosyon na matagal nang kinikimkim. Iniwan po ito ng nanay-nanayan ko, si Nanay Lita. Sagot ni Roxanne, hindi inaalis ang tingin sa mata ng matanda. May sulat po siyang iniwan. Sabi niya kayo daw po ang tatay ko. Parang gumuho ang mundo sa paligid ni Don Emilio. Nilingon niya ang kanyang assistant, nakakahabol lang sa kanya. Tumawag ka ng doktor. Ngayon din. Magpa-DNA test tayo. Dito mismo. Ngayon din. Dinala sila sa loob ng mansyon. Kung ang bahay ng mga Flores ay marangya, ang mansyon ng mga Reyes ay parang palasyo. Pero sa kabila ng ginto at marmol, ramdam ni Roxanne ang lamig at lungkot ng lugar na ito. Ito ay bahay ng isang taong nag-iisa. Habang hinihintay ang resulta ng express DNA test, naupo sila sa malaking sala. Si Adrian ay nanatili sa tabi ni Roxanne, tahimik na suporta na nagbibigay lakas sa kanya.
Si Don Emilio naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin kay Roxanne. Para bang takot siya na kung pipikit siya ay mawawala ang dalaga na parang bula. Gusto mo ba ng kape? Juice? Tubig? Tanong ni Don Emilio. Ang makapangyarihang bilyonaryo na ngayon ay parang isang nerbyosong waiter sa harap ng kanyang bisita. Tubig na lang po. Mahinang sagot ni Roxanne. Si Don Emilio mismo ang tumayo para kumuha ng tubig mula sa crystal pitcher. Tinabig ang kamay ng katulong na akmang gagawa nito. Inabot niya ang baso kay Roxanne at nagdikit ang kanilang mga daliri. Ang init ng kamay ng ama ay dumaloy sa nanlalamig na kamay ng anak. Alam mo ba? Simula ni Don Emilio, nakaupo sa tapat niya. Araw-araw sa loob ng 30 taon, ipinagdadasal ko na makita kita. Ang sabi nila, baliw na ako. Sabi nila, patay ka na. Pero naramdaman ko dito sa puso ko na buhay ka. Napaluha si Roxanne. Ito ang pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng mundo. Ang pagmamahal na hinanap niya kay Javier sa pamilya Flores pero hindi niya nakuha. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor na may dalang envelope. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi. Binuksan ni Don Emilio ang envelope. Ang tunog ng papel na pinupunit ay parang kidlat sa katahimikan. Binasa niya ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niya ang papel at napahawak sa kanyang bibig habang ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang pisngi. Positibo, bulong niya. Ikaw nga ang anak ko, Victoria. Victoria. Ang pangalang ibinigay sa kanya bago siya nawala. Wala nang salita ang kailangan. Lumapit si Don Emilio at niyakap ng mahigpit si Roxanne. Isang yakap na puno ng pangungulila, pagsisisi at wagas na pagmamahal. Niyakap din siya ni Roxanne pabalik at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Ligtas na siya sa ulan, sa gutom at sa pangaapi. Papa? Hagulgol ni Roxanne sa balikat ng ama. Sa gilid, pinahid ni Adrian ang sariling luha. Nakangiti habang pinapanood ang mag-ama. Matapos ang madamdaming tagpo, nang humupa na ang iyakan, nagbago ang anyo ni Don Emilio. Mula sa pagiging emosyonal na ama, bumalik ang aura ng isang makapangyarihang negosyante. Saan ka tumira? Sinong nagpalaki sa'yo? Sinong nanakit sa'yo? Tanong ni Don Emilio. Ang boses ay matigas na ngayon. Nakikita ko sa mga mata mo, anak. Marami kang pinagdaanan. Sabihin mo sa'kin, sinong may gawa nito? Huminga ng malalim si Roxanne. Tumingin siya kay Adrian na tumango bilang pagsang-ayon. Ikinuwento ni Roxanne ang lahat. Ang pangaapi ni Doña Matilda. Ang pagtataksil at karuwagan ni Javier. Ang pagkawala ni Joshua. Ang gabing itinapon siya sa ulan kasama ang baunan. Habang nakikinig, ang mukha ni Don Emilio ay dumilim. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa armrest ng sofa hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Flores Construction, sabi ni Don Emilio sa mababang boses na nakakilabot. Ang kumpanyang yon, lumapit sila sa akin noong 1 linggo. Nanghihingi ng investment dahil malapit na silang mabangkarote. Si Javier Flores, siya pala ang hayop na asawa mo. Tumingin si Don Emilio kay Roxanne. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang durugin ko sila bukas na bukas din? Isang tawag ko lang, mawawalan sila ng lahat. Ipapakulong ko sila. Ipapaluhod ko sila sa harap mo. Umiling si Roxanne. Pinunasan niya ang huling patak ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng lungkot, ngayon ay nag-aapoy na ng determinasyon. Hindi, Papa, sagot ni Roxanne. Masyadong madali iyon. Gusto ko silang maramdaman ang naramdaman ko. Gusto kong makita nila kung paano mawala ang lahat sa kanila. Unti-unti. Gusto kong ako mismo ang kukuha ng hustisya para sa anak ko. Ngumiti si Don Emilio, isang ngiti ng paghanga. Dugo ka nga ng mga Reyes. Sige anak, gamitin mo ang lahat ng yaman ko. Gamitin mo ang kapangyarihan ko.
Turuan natin sila ng leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Tumingin si Roxanne kay Adrian. Attorney Adrian, handa ka na bang maging legal counsel ng Reyes Group? Ngumiti si Adrian. It would be my honor, Ma'am Roxanne. Ma'am Victoria. Roxanne pa rin, sabi niya. Si Roxanne ang nasaktan. Si Roxanne din ang babangon. Tandaan mo, ang kapangyarihan ay hindi lang sa pera. Nasa tindig yan. Nasa paraan ng pagtingin mo sa mata ng kausap mo. Ang boses ng image consultant na ina-hire ni Don Emilio ay umaalingaw-ngaw sa malawak na training room ng mansyon. Nakatayo si Roxanne sa harap ng salamin. Suot ang isang simpleng itim na dress at heels. Ang Roxanne na nakikita niya ngayon ay malayo na sa Roxanne na nakukuba sa paglalaba. Sa loob ng isang buwan, sumailalim siya sa matinding pagsasanay. Tinuruan siya kung paano maglakad ng may kumpiyansa, kung paano magsalita ng business English, at kung paano basahin ang financial statements. Pero ang paborito niyang parte ng araw ay kapag dumadating si Adrian para sa kanilang strategy meeting. Magandang hapon, Madam President. Bati ni Adrian. Pagpasok ng library, may dalang makakapal na folder. Napangiti si Roxanne. Huwag mo nga akong bulahin, Adrian. Namamaga pa ang paa ko sa heels na to. Naupo si Adrian sa tapat niya at inilatag ang mga dokumento. Ito na ang report tungkol sa Flores Construction. Mas malala ang kalagayan nila kaysa sa inaakala natin. Baon sila sa utang. Si Doña Matilda ay nagsusugal pala sa kasino ng patago at ginagamit niya ang pondo ng kumpanya. Napailing si Roxanne. Kaya pala laging galit kapag humihingi ako ng pambili ng gatas noon. Ipinapatalo lang pala niya sa slot machine. At ito pa, dagdag ni Adrian, inilabas ang isang litrato. Si Javier. Nakikipag-meeting siya sa mga investors. Ginagamit ang pangalan ng Reyes Group. Ipinagkakalat niya na malapit na raw ma-approve ang partnership niyo ni Don Emilio. Desperado! Bulong ni Roxanne. Akala niya siguro, sasaluhin siya ng tatay ko. Kaya nga kailangan na nating kumilos, sabi ni Adrian. Tinitigan niya si Roxanne ng seryoso. Handa ka na ba talaga? Sa Sabado na ang birthday party ni Doña Matilda. Nagpadala sila ng imbitasyon sa Reyes Group, hoping na darating si Don Emilio. Tumayo si Roxanne at lumapit sa bintana. Mula dito, tanaw niya ang skyline ng Maynila. Sa JTO, nandoon ang pamilya Flores, nagsasaya sa gitna ng kanilang kasinungalingan. Darating ang Reyes Group, sagot ni Roxanne nang hindi lumilingon. Pero hindi si Papa ang pupunta. Ako. Humarap siya kay Adrian. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagpapatingkad sa kanyang bagong gupit na buhok at sa kinang ng determinasyon sa kanyang mga mata. Napatulala saglit si Adrian. Sa paningin niya, hindi lang basta maganda si Roxanne. Ito ay isang obra maestra na nabuo mula sa sakit at pagbangon. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Roxanne. Medyo nahiya. Wala. Napakamot ng ulo si Adrian at ngumiti ng tipid. Naninibago lang ako. Ang ganda mo pala kapag hindi ka umiiyak. Namula si Roxanne. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng kilig na magaan, hindi mabigat at nakakasakal, tulad noong kay Javier. Salamat, Adrian, sabi niya ng mahina. Sa lahat. Wala pa tayong ginagawa, sagot ni Adrian. Sa Sabado, doon magsisimula ang totoong palabas. Sa kabilang banda ng syudad, sa mansyon ng mga Flores, abala ang lahat. Siguraduhin yung perpekto ang lahat, sigaw ni Doña Matilda sa mga katulong. Darating ang representative ng Reyes Group. Ito na ang sagot sa mga dasal natin. Nakaupo si Javier sa sofa, hawak ang isang baso ng whiskey. Mukha siyang pagod at stress. Mama, sigurado ba tayong pupunta sila? Tanong ni Javier. Wala pa silang confirmation. Pupunta sila. Giit ni Doña Matilda, inaayos ang kanyang perlas na kwintas, na peke naman. Nararamdaman ko, ito na ang swerte natin.
At kapag nakuha natin ang investment na yan, makakalimutan na natin ang lahat ng problema. Pati yung pesteng Roxanne na yan. Huwag na nating pag-usapan si Roxanne eh. Iritableng sabi ni Javier. Bakit? Naaawa ka pa rin ba sa kanya? Pang-uuyam ni Matilda. Mabuti na lang at nawala siya. Malas siya sa buhay natin. Biglang tumunog ang doorbell. Isang courier ang dumating. Delivery para kay Mrs. Matilda Flores, sabi ng courier. Inabot ni Javier ang isang itim na envelope na may gold lettering. Napakaganda at mukhang mamahalin. Binuksan ito ni Matilda. Nanlaki ang mata niya sa tuwa. Tingnan mo, Javier! Tingnan mo! Tili niya. RSVP mula sa Office of the CEO ng Reyes Group. Darating sila. At may dala daw silang espesyal na regalo para sa birthday ko. Regalo? Kunot noong tanong ni Javier. Anong regalo? Baka tseke o kontrata. Halos magsayaw si Matilda sa tuwa. Sabi ko na sa'yo, Javier, ang Diyos ay kumaakampi sa atin. Hindi nila alam. Sa loob ng envelope na yon, may amoy ng isang pamilyar na pabango, jasmine. Ang pabangong ginagamit ni Roxanne nung nililigawan pa siya ni Javier. Pero dahil sa amoy ng alak at kasakiman, hindi ito napansin ni Javier. Sa mansyon ng Reyes, hawak ni Roxanne ang kaparehong imbitasyon. Happy birthday, Mama! Bulong ni Roxanne sa hangin. Ang boses ay malamig pa sa yelo. Magugustuhan mo ang regalo ko. Ibinabalik ko lang ang ibinigay mo sa akin. Ang mansyon ng mga Flores ay mukhang maayos at marangya sa labas. Pero sa loob, unti-unti na itong nabubulok. Ang mga mamahaling vase ay naibenta na pala ng patago. Ang mga katulong ay hindi na nasuswelduhan ng tama kaya palaging nakasimangot. 2:00 ng madaling araw. Gising pa si Javier. Bumaba siya sa kusina para maghanap ng makakain. Binuksan niya ang malaking refrigerator. Walang laman. May ilang bote ng tubig, isang garapon ng lumang mayonnaise at isang Tupperware ng pasta na niluto pa noong 1 linggo at ngayon ay inaamag na. Napabuntong hininga si Javier. Isinara niya ang ref ng padabog. Bigla niyang naalala ang mga gabing nagugutom siya noon. Kahit anong oras siya umuwi, laging may mainit na chicken adobo o sinigang na nakahain sa mesa, tinakpan ng food cover para hindi langawin. Si Roxanne, kahit pagod, ay babangon para ipag-init siya ng kanin. Kain ka na, Jav. Hinintay talaga kita. Ang malambing na boses nito na dati ay kinaiiritahan niya, ngayon ay parang musika sa kanyang alaala. Ngayon, ang kusina ay malamig at walang buhay. Gutom ka na naman ba? Napalingon si Javier. Nakatayo sa pintuan ng kusina si Doña Matilda. Naka-night gown na sutla pero gulo-gulo ang buhok. Mukha itong stress. Wala tayong pagkain, Mama. Reklamo ni Javier. Nasaan ang grocery budget? Wala na. Bulyaw ni Matilda. Pambayad sa kuryente, sa tubig, sa sweldo ng driver. Akala mo ba madaling magpatakbo ng bahay na to? Kung nakakuha ka lang sana ng kliyente nung nakaraang buwan, di sana tayo nagdidildil ng asin ngayon. Ako pa ang sinisi mo? Ganti ni Javier. Eh kung hindi mo sana ipinatalo sa kasino ang operating funds natin, tumahimik ka. Namula ang mukha ni Matilda. Huwag mo akong sumbatan. Ako ang nagpalaki sa'yo. Utang na loob mo sa akin ang lahat. Habang nagtatalo ang mag-ina sa kusina, sa itaas ng bahay, sa isang kwartong nakasarado ang pinto, gising din si Joshua. Ang batang 5 taong gulang ay nakaupo sa sulok ng kama. Yakap-yakap ang unan na dati ay ginagamit ng mama niya. Payat na siya. Ang mata niya ay malalim at malungkot. Ilang buwan na ba? Hindi niya alam bilangin. Basta ang alam niya, matagal na niyang hindi nakikita si Mama. Sabi ni Lola Matilda, patay na daw si Mama. Sabi naman ni Yaya Ising, umalis lang daw. Pero gabi-gabi, naririnig niya ang boses ng mama niya sa panaginip. Bumukas ng kaunti ang pinto. Si Yaya Ising ang matandang kasambahay na naawa sa kanya
ay pumasok na may dalang biskwit at gatas. Joshua, anak, kain ka muna. Bulong ni Yaya Ising. Ito lang ang kaya niyang ibigay dahil nakalak ang pantry at si Doña Matilda lang ang may susi. Yaya, totoo bang patay na si Mama? Tanong ni Joshua habang kumakagat sa biskwit. Napaluha si Yaya Ising. Hindi niya kayang sabihin ang totoo dahil baka sesantihin siya. Pero hindi rin niya kayang magsinungaling sa bata. Basta, tandaan mo, mahal na mahal ka ng mama mo. Sagot na lang ni Yaya. Lagi siyang nakabantay sa'yo. Nang makalabas si Yaya, may napansin si Joshua sa ilalim ng kama. Isang lumang phone book na itinapon doon noong naglilinis sila. Kinuha ito ni Joshua. Binuklat niya ang mga pahina kahit hindi siya marunong magbasa ng maayos. Pero may isang numero na nakasulat sa likod ng cover gamit ang pulang crayon. Sulat kamay ng mama niya. Emergency number ni Mama. Naalala niya noong tinuturuan siya ni Mama. Anak, kapag nawala ka o kapag may masamang nangyari, tawagan mo to ha. Ito ang number ng prepaid phone ni Mama. Tumakbo si Joshua sa side table kung saan nakapatong ang landline ng bahay. Bihira itong gamitin dahil lahat ay naka-cellphone na. Inangat niya ang receiver. Mabigat ito sa maliit niyang kamay. Pinindot niya ang mga numero. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang paulit-ulit na tunog ng pagtawag mula sa kabilang linya. Sa mansyon ng mga Reyes, katatapos lang maligo ni Roxanne, narinig niyang tumunog ang luma niyang cellphone na nakatago sa drawer. Ito ang SIM card na hindi niya itinapon. Umaasang baka sakaling tumawag si Joshua, dali-dali niya itong sinagot. Hello? Sino to? Sa kabilang linya, narinig niya ang mabibigat na paghinga. Pagkatapos, isang maliit na boses na basag at takot na takot. Mama? Nanlaki ang mga mata ni Roxanne. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa dibdib. Joshua? Anak? Ikaw ba yan? Mama! Umiyak na ang bata. Mama, sunduin mo na po ako. Gutom na po ako. Inaaway ako ni Lola. Sabi niya patay ka na daw. Diyos ko! Napahagulgol si Roxanne. Tinatakpan ng bibig para hindi sumigaw. Ang sakit. Ang sakit marinig ang boses ng anak niyang naghihirap. Hindi patay si Mama, anak. Buhay ako. Buhay na buhay ako at kukunin kita dyan. Pangako yan. Kailan po, Mama? Takot na po ako dito. Hikbi ni Joshua. Malapit na, anak. Konting tiis na lang. Kumain ka ba? Sinong kasama mo? Si Yaya Ising lang po ang mabait. Si Papa laging wala. Si Lola laging galit. Biglang narinig ni Roxanne ang boses ni Matilda sa background, papalapit sa kwarto ni Joshua. Joshua! Sinong kausap mo dyan? Bakit gising ka pa? Mama, nandyan na si Lola. Bulong ni Joshua, natataranta. Ibaba mo na, anak. Magkunwari kang tulog. Huwag mong sasabihin na tumawag ka. I love you, Joshua. I love you. Pagkatapos ng mga salitang yon, narinig na lang niya ang biglaang katahimikan, isang senyales na naputol na ang linya. Nabitawan ni Roxanne ang cellphone. Nakatitig siya sa kawalan. Ang luha ay tuloy-tuloy sa pagpatak. Pero unti-unting napalitan ang lungkot ng isang matinding puot. Gutom ang anak niya. Takot ang anak niya. At sinabi nilang, patay na siya. Tumayo si Roxanne at humarap sa salamin. Pinunasan niya ang kanyang mukha ng madiin. Matilda, Javier. Bulong niya at ang boses niya ay parang sumpa. Kung akala niyo impyerno na ang buhay niyo ngayon, nagkakamali kayo. Patikim pa lang yan. Kinuha niya ang kanyang bagong iPhone at tinawagan si Adrian. Adrian, gising ka pa ba? Oo, Roxanne. Bakit? May problema ba? Baguhin natin ang plano para sa Sabado. Sabi ni Roxanne, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim.
Gusto ko silang durugin, walang ititira. Kahit piso, kahit dangal, lahat. Anong ibig mong sabihin na baguhin ang plano? Nasa opisina ni Adrian ang dalawa kinaumagahan. Kitang-kita ni Adrian ang pamumugto ng mata ni Roxanne. Pero mas kapansin-pansin ang lamig sa mga titig nito. Hindi na ito ang babaeng umiiyak sa parke noong nakaraang linggo. Ito na ang babaeng handang pumatay para sa anak niya. Tumawag si Joshua kagabi. Sabi ni Roxanne, ang boses ay nanginginig sa galit. Gutom siya, Adrian. Ang anak ko, ang apo ng isang bilyonaryo, ay nagugutom sa pamamahay ng tatay niya. Sinabi pa ni Matilda na patay na ako. Napahampas si Adrian sa mesa. Hayop! Child abuse yan. Pwede tayong tumawag ng DSWD ngayon din. Hindi! Pigil ni Roxanne. Kung tatawag tayo ng DSWD ngayon, gagamitin nila ang koneksyon nila. Itatago nila si Joshua o kaya ililipat sa ibang lugar. Kailangan nating maging matalino. So anong gusto mong gawin? Gusto kong iparating sa anak ko na nandito ako. Gusto kong malaman niya na lumalaban ako. Sagot ni Roxanne. At kailangan ko ng mata sa loob ng bahay na yon. Nang hapon ding iyon, isang itim na van ang pumarada sa likod ng palengke kung saan namimili si Yaya Isieng. Takot na takot ang matandang kasambahay nang lapitan siya ng dalawang lalaking nakabarong. Huwag po! Wala po akong pera! Makaawa ni Yaya Ising. Yaya Ising, ako to. Bumukas ang pinto ng van. Lumabas si Roxanne. Naka-shades at mamahaling damit, pero ang nangiti ay pamilyar. Roxanne? Halos himatayin si Yaya Ising. Hinawakan niya ang pisngi ni Roxanne. Diyos ko, totoo ba ito? Ang ganda mo na. Akala ko. Mahabang kwento, Yaya. Sabi ni Roxanne, hawak ang kamay ng matanda. Kailangan ko ang tulong mo para kay Joshua. Ibinigay ni Roxanne kay Yaya Ising ang isang maliit na bag. Laman nito ang mga bitamina, imported na gatas, biskwit na paborito ni Joshua at isang maliit na laruan. Isang action figure na matagal nang gustong bilhin ni Joshua pero laging sinasabi ni Javier na walang budget. Yaya, ipakain mo to sa kanya ng patago at ibigay mo to. Inabot ni Roxanne ang isang maliit na voice recorder na hugis keychain. Sabihin mo, pakinggan niya kapag mag-isa lang siya. Umiiyak na tumango si Yaya Ising. Oo, Roxanne, mahal na mahal ka ng bata. Araw-araw kanyang hinahanap. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. At isa pa, Yaya, dagdag ni Adrian na nasa driver's seat. Mag-ingat ka. Balita namin, nagpaplano si Matilda na ipadala si Joshua sa Switzerland sa isang boarding school. Namutla si Yaya Ising. Narinig ko nga po yan. Sabi ni Senyora, sagabal daw ang bata sa paghahanap ng bagong asawa ni Sir Javier. Gusto nilang ipakasal si Sir Javier sa anak ng isang gobernador. Nagkatinginan sina Roxanne at Adrian. Sagabal. Ang sarili niyang anak, tinatawag na sagabal. Hinding-hindi iyon mangyayari, mariing sabi ni Roxanne. Inabutan niya ng pera si Yaya Ising. Dagdag sweldo mo to. Mag-ipon ka, Yaya. Dahil sa oras na matapos ang laban na to, kukunin kita. Hindi ka na magpapaalila sa mga demonyong yan. Bago umalis si Yaya Ising, niyakap niya si Roxanne. Mag-iingat ka, anak. Iba lumaban si Matilda. Madumi maglaro yon. Alam ko, Yaya, sagot ni Roxanne. Pero hindi na ako ang Roxanne na kilala niya. Ako na si Victoria Reyes at sisiguraduhin kong ang dumi nila ang lalamon sa kanila. Sa loob ng kotse pabalik sa mansyon, tahimik lang si Roxanne. Nakatingin siya sa labas, pero ang isip niya ay naglalakbay sa mga posibilidad. Biglang hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Mahigpit, mainit. Napatingin siya kay Adrian. Nakatutok ang mata nito sa daan, pero ang kamay nito ay nagsasabing, nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa, Roxanne, sabi ni Adrian ng mahina.
Kahit anong mangyari, kahit kalabanin natin ang buong mundo, nasa likod mo ako. Naramdaman ni Roxanne ang pagtutubig ng kanyang mga mata. Sa gitna ng gyerang ito, si Adrian ang kanyang pahinga. Dahan-dahan, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian habang nagmamaneho ito. Salamat, bulong niya. Walang mali siya. Walang pagnanasa. Puro tiwala at pagmamahal na dahan-dahang umuusbong sa gitna ng mga guho. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Don Emilio. Handa na ang lahat para bukas, sabi ng ama, hawak ang isang folder. Nakausap ko na ang chief of police at ang mga abogado. Sa oras na ibigay mo ang signal sa party, papasok sila. Kinuha ni Roxanne ang folder. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang warrant of arrest para kay Matilda Flores at Javier Flores. Isinara niya ang folder. Ang tunog nito ay parang tunog ng hustisya. Bukas, sabi ni Roxanne. Bukas, magbabago ang lahat. Ang labi ng Reyes Tower ay dinisenyo para iparamdam sa sino mang papasok kung gaano sila kaliit. Matataas na kisame, marmol na sahig, at mga gwardyang animoy estatwa sa tikas. Si Javier Flores suot ang kanyang pinakamagandang suit na medyo masikip na dahil sa stress eating, ay hindi mapakali habang nakaupo sa waiting area. Pinapawisan ang kanyang mga palad. Ito na. Ito na ang meeting na magsasalba sa kumpanya nila. Ang misteryosong representative ni Don Emilio ay pumayag makipagkita. Mr. Flores, the director will see you now, sabi ng isang magandang sekretarya na nakasuot ng unipormeng mas mahal pa yata sa kotse ni Javier. Tumayo si Javier, inayos ang kanyang kurbata at huminga ng malalim. Kaya mo to, Jav. Charm lang yan. Pumasok siya sa boardroom. Napakalawak nito na may tanawin ng buong Makati skyline. Sa dulo ng mahabang mesa, may nakaupong isang babae. Nakatalikod ang swivel chair nito, nakaharap sa bintana. Good afternoon, ma'am. Bati ni Javier, ginagamit ang kanyang pinaka-charming na boses. I am Javier Flores of Flores Construction. It's an honor to meet you. Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang babae ay nakasuot ng puting power suit. Nakasuot siya ng malalaking dark sunglasses na tumatakip sa kalahati ng mukha niya. Ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit at elegante. Have a seat, Mr. Flores, sabi ng babae. Ang boses niya ay mababa, formal, at may kakaibang lamig. Kumunot ang noo ni Javier. Pamilyar ang boses. Pero ang accent, ang diction, masyadong posh, masyadong edukada. Hindi ito boses ng asawa niyang probinsyana. Thank you. Umupo si Javier. Direct to the point na po ako. Our company is looking for a strategic partner. Alam ko kung ano ang kumpanya niyo, Mr. Flores. Putol ng babae, hindi pa rin inaalis ang salamin. Baon sa utang, maraming labor cases, at ang CEO ay may reputation na unreliable. Namula si Javier. That's just malicious gossip, ma'am. Paninira lang niya ng mga kalaban. We are solid. Solid. Ngumisi ang babae. Isang ngising pamilyar na nagpatindig ng balahibo ni Javier. Kung solid kayo, bakit nyo isinanla ang titulo ng bahay nyo sa amin bilang collateral para sa loan na ito? Nanlaki ang mata ni Javier. Paano nyo? Due diligence, Mr. Flores. Alam namin ang lahat, sabi ng babae. Inilapag niya ang isang makapal na kontrata sa mesa. This is the deal. Bibilhin ng Reyes Group ang 70% ng Flores Construction. Babayaran namin ang utang nyo. Pero, ang collateral ay ang mansyon at lahat ng personal assets nyo. Kapag pumalpak kayo sa loob ng 3 buwan, we take everything. Napalunok si Javier. Ito ay isang suicide mission, pero wala siyang choice. Kung hindi siya pipirma, bukas na bukas din ay kakatukin sila ng bangko. Okay, I'll sign, sabi ni Javier. Nanginginig ang kamay na kinuha ang ballpen. Habang pumipirma siya, tumayo ang babae at lumapit sa kanya.
Naamoy ni Javier ang pabango nito. Jasmine. Napatigil si Javier sa pagsulat. Tumingala siya. You smell familiar, bulong ni Javier. Parang sino, Mr. Flores? Hamon ng babae. Parang ang asawa niyong tinapon niyo. Nabitawan ni Javier ang ballpen. Napatayo siya. Sino ka ba talaga? Dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang dark glasses. Ang mga mata. Ang mga matang iyon na dati ay puno ng luha at pagsusumamo. Ngayon ay matalim at walang awa. Hello, Javier, sabi ni Roxanne. Parang inatake sa puso si Javier. Roxanne, paanong ikaw ang direktor? Victoria. Pagtatama niya. Victoria Reyes, ang sagabal na sinasabi ng nanay mo. Roxanne, let me explain. Akmang hahawakan ni Javier ang braso niya. Don't touch me! Sigaw ni Roxanne. Ang boses niya ay dumagundong sa kwarto. Isang daliri mo lang ang dumapo sa akin, ipapadampot kita sa security. Napaatras si Javier, takot na takot. Pinirmahan mo na ang kontrata, Mr. Flores, sabi ni Roxanne, tinuturo ang papel. Welcome to Reyes Group. From now on, ako na ang boss mo. At sisiguraduhin kong magtatrabaho ka para sa bawat sentimo na ibibigay ko. Roxanne, please, anak natin. Si Joshua. Ginamit na naman ni Javier ang bata. Lumapit si Roxanne sa mukha ni Javier. Ilang pulgada lang ang layo. Wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko gamit ang marumi mong bibig. Sa Sabado, sa birthday ng nanay mo, magkakaalaman tayo. Get out! Tumalikod si Roxanne. Nanginginig na lumabas si Javier. Pakiramdam niya ay nasa isang bangungot siya. Ang babaeng inaapi-api nila. Ngayon ay hawak ang leeg niya. Nang makalabas si Javier, pumasok si Adrian mula sa kabilang pinto. Nakita niyang nanginginig ang balikat ni Roxanne. Roxanne? Nag-aalalang tanong ni Adrian. Humarap si Roxanne. Hindi siya umiiyak. Tumatawa siya. Pero tawa ito ng isang taong nasisiraan na ng bait dahil sa sobrang sakit at galit. Nakita mo ba ang mukha niya, Adrian? Tanong ni Roxanne habang tumatawa. Para siyang nakakita ng multo. Takot na takot siya. Niyakap siya ni Adrian. Tapos na ang part 1. Nakuha na natin ang kumpanya nila. Nasa atin na ang kontrol. Bumuntong hininga si Roxanne. Kumalma sa yakap ni Adrian. Hindi pa tapos. Sa Sabado ko kukunin ang pinakaimportante sa lahat. Ang terrace ng mansyon ni Don Emilio ay nakaharap sa malawak na hardin. Tahimik ang gabi. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang paggaspas ng dahon sa hangin. Nakatayo si Roxanne sa railings, hawak ang isang baso ng mainit na gatas. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Nakalugay ang buhok. Wala na ang power suit at sunglasses. Ngayon, siya lang ulit si Roxanne, ang inang nangungulila, ang babaeng may malaking laban bukas. Hindi ka makatulog. Lumapit si Adrian, may dalang kumot. Ipinatong niya ito sa balikat ni Roxanne. Salamat, ngumiti si Roxanne. Iniisip ko si Joshua. Sana kumain siya. Sana hindi siya umiiyak ngayon. Tumayo si Adrian sa tabi niya. Tumingala sa buwan. May spy tayo sa loob, remember? Nag-text si Yaya Ising kanina. Nakakain daw ng maayos si Joshua. At nakikinig daw sa recording mo bago matulog. Napabuntong hininga si Roxanne ng maluwag. Buti na lang nandyan ka, Adrian. Kung wala ka, baka nabaliw na ako. Humarap si Adrian sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ni Roxanne ang sinseridad sa mga mata ng abogado. Roxanne, may gusto akong itanong. Panimula ni Adrian, medyo nag-aalangan. Pagkatapos nito, kapag nakuha mo na si Joshua at napabagsak mo na sila, anong plano mo? Babalik ka ba kay Javier? Natigilan si Roxanne. Babalik? Pagkatapos ng ginawa niya. Kasi tatay pa rin siya ni Joshua at minahal mo siya, sabi ni Adrian.
Nakayuko. Baka, baka mapatawad mo siya. Hinawakan ni Roxanne ang kamay ni Adrian na nakapatong sa railing. Ang lamig ng bakal ay naglaho dahil sa init ng palad ng binata. Adrian, minahal ko si Javier. O, pero ang pagmamahal na yon ay namatay noong gabi na itinapon niya ako sa ulan. Sabi ni Roxanne ng diretso. Ang pagpapatawad, siguro darating yon para sa peace of mind ko. Pero ang pagbabalik, hindi na. Tumingin siya ng malalim kay Adrian. Na-realize ko, hindi pagmamahal ang tawag sa pagtitiis at pagiging martir. Ang pagmamahal dapat nagpapalakas sa'yo. Katulad ng napatigil siya. Hindi niya masabi, katulad ng ginagawa mo sa akin. Pero naintindihan ni Adrian, dahan-dahan, inangat niya ang kamay at hinaplos ang pisngi ni Roxanne. Ang kanyang hinlalaki ay dumaan sa ilalim ng mata ng dalaga. Katulad ng ano? Bulong ni Adrian. Katulad ng pagiging nandyan mo palagi, sagot ni Roxanne. Unti-unting lumapit ang mukha ni Adrian. Pumikit si Roxanne. Naramdaman niya ang mainit na hininga ni Adrian. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyon na akala niya ay hindi na niya mararamdaman ulit. Pero bago pa magdikit ang kanilang mga labi, huminto si Adrian. Idinikit na lang niya ang kanyang noo sa noo ni Roxanne, isang gesture ng respeto at pagtitimpi. Hindi pa ngayon, bulong ni Adrian. Gusto kong maging malaya ka muna, ng buong buo. Gusto kong kapag minahal mo ako, dahil yon sa gusto mo, hindi dahil kailangan mo ng savior. Napadilat si Roxanne at napangiti ng may luha. Si Adrian, siya ang green flag na hindi niya inakalang deserve niya. Maghintay ka, Adrian. Tatapusin ko lang to bukas, pangako ni Roxanne. Samantala, sa mansyon ng mga Flores, nasa basurahan sa labas ng gate ang isang shadow. Si Yaya Ising, dahan-dahan niyang hinalungkat ang trash bin kung saan itinapon ni Matilda ang mga lumang gamit mula sa bodega kanina. Hinahanap niya ang baunan. Sabi ni Roxanne, kailangan daw iyon para sa regalo. Nasaan na ba yon? Bulong ni Yaya Ising. Ang amoy ng basura ay masangsang, pero hindi siya tumigil. Sa ilalim ng tumpok ng mga lumang dyaryo at bulok na prutas, nakita niya ito, ang yupi-yuping aluminum na baunan. Kinuha niya ito at pinunasan. Biglang bumukas ang ilaw sa gate. Sino yan? Sigaw ng gwardya. Nataranta si Yaya Ising. Mabilis niyang itinago ang baunan sa ilalim ng kanyang apron at tumakbo papasok sa service door bago pa siya makita ng gwardya. Ang puso niya ay kumakalabog. Muntik na! Hawak niya ngayon ang simbolo ng nakaraan ni Roxanne. Ang simbolo na bukas ay magiging instrumento ng pagbagsak ng mga Flores. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay punong-puno ng mga sosyalera, politiko, at business tycoons. Ito ang ika-60 kaarawan ni Doña Matilda Flores at ginawa niya ang lahat para magmukhang enggrande ang gabi, kahit na ang bayad sa catering ay mula sa utang. Nakatayo si Matilda sa gitna ng hall, suot ang isang pulang gown na puno ng sequins. Kumikinang siya, pero halatang pilit ang mga ngiti niya. Sa tabi niya, si Javier ay mukhang balisa. Panay ang tingin sa entrance. Nasaan na sila? Bulong ni Matilda, ang ngiti ay hindi umaabot sa mata. Ang sabi mo, darating ang representative ng Reyes Group, 8:00 na. Darating sila, Mama. Relax ka lang. Sagot ni Javier, pinapawisan kahit naka-aircon. Pumirma na ako ng kontrata. Partner na natin sila. Sa isang sulok, nakaupo si Joshua. Suot ang isang maliit na tuxedo. Malungkot ang bata. Wala siyang kalaro. Ang gusto lang niya ay ang mama niya. Biglang namatay ang mga ilaw. Tumahimik ang buong ballroom. Isang spotlight ang tumutok sa grand staircase. Ang MC ay nagsalita sa mikropono. Ladies and gentlemen, please welcome the new majority stakeholders of Flores Construction, representing the Reyes Group, Mr. Adrian Cruz and Miss Victoria Reyes.
Bumukas ang malalaking pinto sa itaas ng hagdan. Unang lumabas si Adrian, tikas at gwapo sa kanyang itim na tuxedo. At sa kanyang braso, nakakapit ang isang babae na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Si Roxanne. Suot niya ay isang midnight blue na gown na yakap ang kanyang kurba. Puno ng maliliit na kristal na parang mga bituin. Ang kanyang buhok ay nakaalon ng malaya. Sa kanyang leeg, suot niya ang heirloom of Isabella, ang kwintas na mas mahal pa sa buong ari-arian ng mga Flores. Nakangiti siya. Hindi ngiti ng isang api. Ngiti ng isang reyna na bumalik para maningil. Diyos ko! Bulong ng isang matandang donya sa crowd. Hindi ba yan yung dating asawa ni Javier? Yung katulong daw? Siya nga, sagot ng isa. Pero, Victoria Reyes daw? Nanigas si Doña Matilda. Nalaglag ang baso ng champagne na hawak niya. Basag. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Si Javier naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Alam na niyang si Roxanne ang nasa likod nito, pero ang makita ito ng ganito. Sa harap ng lahat ng kaibigan at kaaway niya, ay ibang klase ng torture. Dahan-dahang bumaba sina Roxanne at Adrian sa hagdan. Bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Ang bawat paghakbang niya sa hagdanan ay may kasamang ritmo at matatag na tunog mula sa kanyang takong na parang tibok ng puso ng bawat tao sa kwarto. Pagdating sa ibaba, dumiretso sila kay Matilda at Javier. Happy birthday, Mama! Bati ni Roxanne. Ang boses niya ay malambing pero may talim. Nagustuhan niyo po ba ang surprise ko? Roxanne, nanginginig na sabi ni Matilda. Anong ibig sabihin nito? Bakit Victoria? Tawa ni Roxanne ng mahina. Hindi niyo po ba alam? Ako po ang nawawalang anak ni Don Emilio. Ang babaeng tinawag niyong hampas lupa ay siya palang may-ari ng lupang tinatayuan niyo ngayon. Napasinghap ang mga bisita. Chismis alert. Naglabasan ang mga cellphone para mag-video. Mama! Isang maliit na boses ang sumigaw. Si Joshua. Tumakbo ang bata palapit kay Roxanne. Hindi alintana ang mga gwardya. Joshua! Lumuhod si Roxanne at sinalubong ng yakap ang anak. Mahigpit, puno ng luha. Nandito na si Mama, anak. Nandito na ako. Akmang hahatakin ni Javier si Joshua. Bitawan mo ang anak ko. Hinarang siya ni Adrian. Isang kamay lang ni Adrian sa dibdib ni Javier ay sapat na para patigilin ito. Subukan mo, Mr. Flores. Bulong ni Adrian, pero narinig ng mga nasa malapit. Subukan mong saktan ng kliyente ko o ang bata at sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog ngayong gabi. Tumayo si Roxanne, karga si Joshua. Humarap siya sa crowd. Humarap siya kay Matilda na ngayon ay pulang-pula na sa galit at hiya. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Roxanne sa mikropono na inabot ni Adrian. Nandito ako para mag-celebrate at para ibigay ang regalo ko sa birthday celebrant. Senyas ni Roxanne. Lumapit si Yaya Ising, dala ang isang kahon na nakabalot sa ginto. Kinuha ito ni Roxanne at inabot kay Matilda. Buksan niyo po, hamon ni Roxanne. Espesyal yan. Galing sa puso ng isang manugang na tinapon niyo. Nanginginig na tinanggap ni Matilda ang kahon. Ang bigat ng tingin ng lahat ay mas mabigat pa sa regalo. Dahan-dahan, tinanggal niya ang ribon. Binuksan ang takip. Sa loob, walang alahas, walang pera. Ang laman ay ang luma, yupi-yupi at maduming aluminum na baunan. At sa tabi nito, may isang dokumento, isang subpoena at warrant of arrest. Napatili si Matilda at nabitawan ang kahon. Ang baunan ay gumulong sa sahig, lumikha ng ingay na hindi kailanman babagay sa elegance ng Manila Hotel. Ano to? Sigaw ni Matilda. Yan ang baunan na tinapon niyo sa ulan. Sagot ni Roxanne. Ang boses niya ay matatag at malakas. At ang papel na yan,
Yan ang ebidensya ng pagnanakaw niyo sa kumpanya at pang-aabuso niyo sa anak ko. Napatingin ang lahat kay Matilda. Ang maskara ng pagiging donya ay tuluyan ng nabasag. Ang katahimikan sa ballroom ay napalitan ng bulungan na parang ugong ng mga bubuyog. Lahat ay nakatutok sa pamilya Flores na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Si Doña Matilda, na kanina lang ay reyna ng gabi, ngayon ay nakaluhod sa sahig, pilit na pinupulot ang nagkalat na mga papel ng warrant of arrest. Hindi totoo to. Frame up to. Sigaw niya. Talsik ang laway habang itinuturo si Roxanne. Ikaw na babae ka. Mangukulam ka. Sinisira mo ang pamilya namin. Wala akong sinira, Matilda. Sagot ni Roxanne ng mahinahon habang yakap-yakap pa rin si Joshua na nakasubsob sa leeg niya. Kayo ang sumira sa sarili niyo. Ako lang ang tagalinis ng kalat niyo. Biglang bumukas ang main doors. Pumasok ang mga pulis kasama ang NBI. Mrs. Matilda Flores? Mr. Javier Flores? Tanong ng opisyal. You are under arrest for syndicated estafa, child abuse, and falsification of public documents. Javier! Gumawa ka ng paraan! Tili ni Matilda, kumakapit sa braso ng anak. Tawagan mo ang mayor! Tawagan mo ang ninong mo! Pero si Javier ay tulala. Nakatingin lang siya kay Roxanne. Sa isip niya, nag-flashback ang lahat. Ang mga panahong naghihirap sila, ang mga panahong masaya sila, at ang sandaling pinirmahan niya ang divorce papers. Wala na, Mama. Bulong ni Javier. Wala na tayong matatawagan. Naubos na natin silang lahat. Habang pinoposasan si Matilda, nagwawala ito. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Doña Matilda Flores. Ang mga bisita, ang mga tinatawag niyang kaibigan, ay umiwas ng tingin. Ang iba ay tumalikod. Walang sino man ang gustong madamay sa pagbagsak na ito. Nang lapitan ng pulis si Javier, hindi ito nanlaban. Inilahad niya ang kanyang mga kamay, pero bago siya pusasan, tumingin siya kay Roxanne. Roxanne, sabi niya, ang boses ay basag. Si Joshua, alagaan mo siya. Tinitigan siya ni Roxanne. Walang galit, walang awa. Puro lungkot lang para sa isang taong pinili ang maling daan. Hindi mo na kailangang sabihin yan, Javier, sagot ni Roxanne. Dahil hindi ko siya kailanman pinabayaan, kayo ang nagpabaya. Dinala sila palabas. Ang party na dapat ay coronation night ng mga Flores ay naging execution night ng kanilang reputasyon. Nang makaalis na ang mga pulis, naiwan si Roxanne sa gitna ng ballroom. Ang mga bisita ay dahan-dahang lumapit, bumabati, nagpapapicture, nagpupuri sa kanya. Ang galing mo, Miss Victoria. Sabi ko na nga ba, may potential ka. Ngumiti lang si Roxanne ng tipid. Alam niyang plastic ang mga ito. Kung nanatili siyang mahirap, hindi siya papansinin ng mga taong ito kahit tapakan siya. Umuwi na tayo? Bulong niya kay Adrian. Pagod na si Joshua. Sumakay sila sa limousine ni Don Emilio. Si Joshua ay nakatulog na sa kandungan ni Roxanne. Hawak pa rin ang laylayan ng damit ng ina. Okay ka lang? Tanong ni Adrian. Hinahawakan ang kamay ni Roxanne na nanginginig pa rin. Hindi ko alam, sagot ni Roxanne. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang Maynila ay maliwanag pa rin. Walang pakialam sa nangyari. Dapat masaya ako, di ba? Nakaganti na ako. Nakulong na sila. Pero bakit ang bigat pa rin? Kasi mabuti kang tao, Roxanne, sagot ni Adrian. Hindi ka sanay manakit, kahit sa mga taong nanakit sa'yo. At normal lang yan. Inakbayan siya ni Adrian at isinandal ni Roxanne ang ulo niya sa balikat nito. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakahinga siya ng maluwag. Pero hindi nila alam. Sa presinto, may isang huling alas si Javier. Nakaupo si Javier sa interrogation room. Humarap siya sa abogado niya, isang abogadong ipinadala ni Don Emilio para siguraduhing guilty ang plea niya. Gusto kong makausap si Roxanne, sabi ni Javier. Hindi siya makikipag-usap sa'yo, sagot ng abogado. Sabihin mo sa kanya.
Ngumisi si Javier, isang nangising desperado at baliw. Sabihin mo sa kanya, alam ko kung nasaan ang tunay na nanay niya. Natigilan ng abogado. Si Nanay Lita? Patay na siya. Hindi si Lita, bulong ni Javier, kundi si Isabela Reyes, ang asawa ni Don Emilio. Ang akala nilang patay na, buhay pa. Ang balita ay parang apoy na kumalat sa mansyon ng mga Reyes. Imposible, sigaw ni Don Emilio. Hinampas ang kanyang baston sa lamesa. Nakita ko ang bangkay ni Isabela. Nakita ko siya sa morgue matapos ang sunog sa rest house. 30 anyos na ang nakakaraan. Nakatayo si Roxanne sa tabi ng ama. Hawak ang kamay nito para pakalmahin. Si Adrian naman ay nagbabasa ng report mula sa abogado na galing sa presinto. Sabi ni Javier, hindi daw bangkay ni Doña Isabela ang nakuha niyo. Paliwanag ni Adrian, seryoso ang muka. Ang sabi niya, noong panahong yon, ang tatay ni Javier, si Senior Flores, ay driver niyo, Don Emilio. Siya daw ang nagtakas kay Isabela bago sumabog ang bahay. Bakit? Tanong ni Roxanne. Bakit niya gagawin yon? At bakit hindi siya bumalik? Dahil hawak ni Matilda ang leeg ng asawa niya. Sagot ni Adrian. Ayon kay Javier, si Matilda ang nagplano ng lahat. Gusto niyang hingan ng ransom ang mga Reyes, pero nagkagulo. Natakot sila. Kaya itinago nila si Isabela sa isang mental facility sa probinsya. Sa ilalim ng pangalang Maria. Napaupo si Don Emilio. Namumutla siya. Ang babaeng iniyakan niya ng 3 dekada. Ang babaeng akala niya ay nawala, kasama ng anak nila, ay maaaring nagdurusa sa isang selda ng mga baliw. Kailangan nating puntahan siya, sabi ni Roxanne. Ang kanyang boses ay puno ng urgency. Kung nagsisinungaling si Javier para lang makakuha ng plea bargain, malalaman natin. Pero kung totoo, pupunta tayo. Desidido si Don Emilio. Ngayon din. Ang convoy ng mga Reyes ay humarurot papuntang Laguna. Madaling araw na, ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos, parang nung gabing pinalaya si Roxanne. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Roxanne. Tinitigan niya si Adrian. Paano kung totoo? Tanong niya. Paano kung buhay nga si Mama? Pero, nakakilala pa kaya siya? Sabi ni Javier, may amnesia at trauma siya. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Roxanne. Kahit hindi kanya makilala, Roxanne, ang importante ay mahanap mo siya. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Ang puso, nakakaalala yan. Dumating sila sa isang lumang pasilidad sa gitna ng bukid. San Martin Asylum. Mukha itong haunted house. Luma, despalinghado ang gate at amoy gamot at lumang kahoy. Dahil sa impluwensya ni Don Emilio at sa banta ng demanda, pinapasok sila agad ng head nurse. Maria, opo, yung pasyente sa room 104? Sabi ng nurse, medyo kinakabahan. Matagal na po siya dito. Ang nagbabayad po sa amin ay isang Mrs. Flores, pero delay na po ang bayad ng 6 na buwan. Nagkatinginan sina Roxanne at Don Emilio. Totoo nga. Dinala sila sa isang maliit na kwarto sa dulo ng hallway. Bakal ang rehas ng bintana. Binuksan ng nurse ang pinto. Sa loob, may isang babaeng nakaupo sa tumba-tumba, nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana kung saan bumubuhos ang ulan. Puti na ang buhok niya, mahaba at medyo magulo. Payat siya. Isabela? Tawag ni Don Emilio. Ang boses ng makapangyarihang Don ay naging boses ng isang batang umiibig. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang mukha niya ay puno ng kulubot. Pero ang mga mata ay kaparehong-kapareho ng kay Roxanne. Tumingin ang babae kay Don Emilio. Walang reaksyon. Blanko. Pero nang dumako ang tingin niya kay Roxanne, may nagbago. Kumurap siya. Tumigil siya sa pag-ugoy. Victoria? Bulong ng matanda. Ang boses ay garalgal. Parang pintong matagal nang hindi nabubuksan.
Napahagulgol si Roxanne at tumakbo palapit sa ina. Lumuhod siya sa paanan nito at niyakap ang tuhod ng matanda. Opo, ako po si Victoria. Ako po si Roxanne. Mama, nandito na ako. Dahan-dahang inangat ng matanda ang kanyang kamay. Nanginginig. Hinaplos niya ang buhok ni Roxanne. Pagkatapos, tumingin siya kay Don Emilio. Emilio, sabi niya, at isang patak ng luha ang tumulo sa kanyang mata. Ang tagal mong dumating. Niyakap ni Don Emilio ang mag-ina. Sa maliit at mabahong kwartong yon, nabuo muli ang pamilyang sinira ng kasakiman at tadhana. Sa labas ng pinto, nakasandal si Adrian sa pader, nakangiti habang pinupunasan ang sariling luha. Masaya siya para kay Roxanne, pero may kirot sa puso niya. Ngayong buo na ang pamilya ni Roxanne. Ngayong nakuha na niya ang lahat. Kailangan pa ba siya nito? Tumalikod si Adrian at naglakad palayo. Baka tapos na ang role niya sa kwento. Pero bago siya makalayo, narinig niya ang boses ni Roxanne. Adrian, saan ka pupunta? Lumingon siya. Nakatayo si Roxanne sa pinto. Luhaan pero nakangiti. Huwag kang umalis, sabi ni Roxanne. Hindi pa kumpleto ang pamilya kung wala ka. Natigilan si Adrian. Pamilya? Lumapit si Roxanne at hinawakan ang kamay niya. Hinila siya pabalik sa loob. Oo, pamilya. Ang hearing room ay maliit at seryoso. Ito na ang araw ng paghuhukom para sa mga Flores. Nasa kabilang panig si Matilda. Payat na at mukhang tumanda ng 10 taon. Ang dati niyang postura na puno ng yabang ay napalitan ng takot. Si Javier naman ay nakayuko lang, hindi makatingin sa kahit sino. Sa kabilang panig, nakaupo si Roxanne. Hindi bilang biktima, kundi bilang saksi. Sa likod niya, nakaupo si Don Emilio at si Doña Isabela na ngayon ay maayos na ang hitsura, bagamat halata pa rin ang trauma sa kanyang mga mata. At sa tabi ni Roxanne, nakatayo si Adrian, hindi lang bilang abogado, kundi bilang haligi ng kanyang lakas. Unang tinawag si Doña Matilda. Hindi ko po kasalanan lahat, sigaw niya sa judge. Utos lang po ng asawa ko. Siya ang nagplano na itago si Isabela. Napilitan lang po ako. Objection, Your Honor. Kalmadong sabi ni Adrian. May record kami ng bank transfers mula sa account ni Mrs. Flores papunta sa San Martin Asylum sa loob ng 30 taon. At may testimonya ang head nurse na si Mrs. Flores mismo ang nagbibigay ng instruction na i-isolate si Mrs. Reyes. Walang nagawa si Matilda. Ang kasinungalingan niya ay sinupalpal ng katotohanan. Sunod na tinawag si Javier. Anong partisipasyon mo sa krimen na ito, Mr. Flores? Tanong ng prosecutor. Huminga ng malalim si Javier. Tumingin siya kay Roxanne. Pagkatapos ay sa anak niyang si Joshua na nasa kandungan ni Doña Isabela. Inaamin ko po lahat. Sabi ni Javier, ang boses ay mahina, pero malinaw. Alam ko po ang tungkol kay Doña Isabela. Bata pa lang ako, pero pinili ko pong manahimik dahil sa takot kay Mama. Inaamin ko rin po na naging duwag akong asawa at ama. Pinabayaan ko si Roxanne, sinaktan ko siya, at halos winasak ko ang buhay ng sarili kong anak. Javier, anong ginagawa mo? Sigaw ni Matilda. Isisisi mo na lang sa patay mong ama. Tama na, Mama. Pagod na, sabi ni Javier. Tapos na tayo. Oras na para harapin ang lahat. Humarap si Javier sa hus. Your Honor, handa po akong pagbayaran ang lahat ng kasalanan ko, pero may isa lang po akong hiling. Tumingin siya kay Roxanne. Roxanne, patawarin mo sana ako. Hindi para sa akin, kundi para kay Joshua. Para malaman niya na ang tatay niya, kahit nagkamali, ay marunong magsisi. Tumulo ang luha sa mata ni Roxanne, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa wakas. Nakita niya ang Javier na minahal niya noon, ang Javier na nawala dahil sa pera at ambisyon. Ang hatol ay ibinaba. Doña Matilda Flores, life imprisonment for kidnapping,
Serious illegal detention and syndicated estafa. Walang parol. Javier Flores, 12 years in prison for being an accessory to the crime, with possibility of parole for good behavior and his full confession. Nang pusasan si Matilda, nagwala ito. Roxanne, sumpain ka. Mamatay ka na sana. Pero hindi na siya pinansin ni Roxanne. Nang dumaan si Javier sa harap niya, papunta sa kulungan, huminto ito. Salamat. Bulong ni Javier. Salamat dahil pinalaya mo ako. Hindi sumagot si Roxanne. Tumango lang siya. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga reporter. Miss Reyes, anong masasabi niyo sa hatol? Miss Reyes, magpapakasal na ba kayo ni Attorney Cruz? Hindi sila pinansin ni Roxanne. Dumiretso siya sa sasakyan kung nasaan ang pamilya niya. Sa loob ng kotse, niyakap siya ni Doña Isabela. Tapos na, anak. Bulong ng ina. Malaya na tayong lahat. Sa tabi niya, hinawakan ni Joshua ang kamay niya. Mama, uuwi na ba tayo? Ngumiti si Roxanne. Oo, anak. Uuwi na tayo sa totoong bahay natin. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gulo, tinitigan ni Roxanne ang mukha ni Adrian sa rearview mirror. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng mga kamera at tanong, ang tanging mahalaga ay ang tahimik na pangako sa kanilang mga tingin. Ang giyera ay tapos na. Ang paghilom, ngayon pa lang magsisimula. Lumipas ang 1 taon. Ang dating malungkot na mansyon ng mga Reyes ay napuno na ng buhay. Ang amoy ng adobo at sinangag ay madalas nang kumakalat sa kusina. Dahil si Roxanne, kahit may 10 chef, ay mas gustong siya mismo ang nagluluto para sa pamilya. Si Don Emilio, na dati ay laging nakakunot ang noo, ngayon ay madalas nang nakangiti habang nakikipaghabulan kay Joshua sa hardin. Si Doña Isabela naman, sa tulong ng therapy at pagmamahal, ay unti-unti nang bumabalik. Hindi na siya tulala. Nagsimula na siyang magpiano ulit at ang musika niya ay nagbibigay ng bagong kaluluwa sa bahay. Mama, tignan mo po, sigaw ni Joshua. Ipinapakita ang bago niyang robot na bigay ng Lolo Emilio niya. Wow, ang galing naman ng baby ko. Sabi ni Roxanne, hinahalikan ang noo ng anak. Mag-thank you ka kay Lolo, ha? Sa isang sulok ng sala, nakaupo si Adrian, nagbabasa ng dyaryo pero pasulyap-sulyap kay Roxanne. Hindi na siya ang abogado lang ng pamilya. Naging parte na siya nito. Linggo-linggo, nandito siya para sa family dinner. Adrian, halika. Kain na tayo, yaya ni Roxanne. Habang naghahanda sila sa hapagkainan, may isang katulong na lumapit kay Roxanne. Ma'am, may sulat po para sa inyo. Galing po sa bilibid. Natigilan ang lahat. Kinuha ni Roxanne ang sulat. Galing kay Javier. Nagpaalam siya sandali at pumunta sa terrace para basahin ito ng mag-isa. Roxanne, kumusta ka na? Sana masaya ka. Ako heto. Sinusubukang magbago. Nag-aaral ako dito sa loob. Gusto kong paglabas ko, kahit papaano, may kwenta na ako. Nabalitaan ko ang tungkol sa foundation na tinayo mo para sa mga single mothers. Ipinagmamalaki kita. Iyon ang Roxanne na minahal ko, matulungin at may malaking puso. Patawarin mo ako kung sinira ko yon. Patawarin mo ako sa lahat. Balang araw, sana, kapag malaki na si Joshua, maipaliwanag mo sa kanya na hindi ako masamang tao. Duwag lang. At nagsisisi na ako. Nagmamahal, Javier. Tinupi ni Roxanne ang sulat at inilagay sa bulsa. Wala nang galit. Wala nang sakit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang uri ng malungkot na pagtanggap. Lumapit si Adrian sa likod niya. Galing sa kanya, tumango si Roxanne. Nagsisisi na siya. Mapapatawad mo ba siya? Tanong ni Adrian. Tumingin si Roxanne sa malayo, sa mga bituin. Napatawad ko na siya, Adrian. Matagal na. Noong araw na pinili kong maging masaya. Humarap siya kay Adrian at hinawakan ang kamay nito. Kailangan ko siyang patawarin para maging malaya ako. Malaya para sa pamilya ko at malaya para sa'yo. Ngumiti si Adrian.
Ito ang matagal na niyang hinihintay. Kung ganoon, lumuhod si Adrian sa isang tuhod. Nanlaki ang mata ni Roxanne. Napahawak siya sa bibig. Inilabas ni Adrian ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang singsing na may simpleng diamante. Hindi ito kasing laki ng mga alahas ni Matilda. Simple lang ito, pero puno ng pangako. Roxanne Victoria Reyes, sabi ni Adrian, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Mula noong una kitang nakita sa karinderya, alam ko ng espesyal ka. Hindi dahil sa pangalan mo o sa pera mo, kundi dahil sa tapang mo, sa puso mo. Papayag ka bang bigyan ako ng pagkakataon na alagaan ang pusong yan habang buhay? Will you marry me? Tumulo ang luha sa mata ni Roxanne, pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Yes, bulong niya. Yes, Adrian. 1,000 beses, yes. Isinuot ni Adrian ang singsing sa daliri niya. Perpekto ang sukat. Nang tumayo si Adrian, hindi na niya napigilan ang sarili. Hinapit niya si Roxanne at hinalikan ito. Isang halik na matagal nang pinigilan, puno ng respeto, pangungulila, at pagmamahal na sa wakas ay malaya na. Sa bintana ng dining room, nakangiting nanonood, sina Don Emilio, Doña Isabela at Joshua. Hawak ni Roxanne ang baunan sa kanyang kamay. Ang baunan na dati ay simbolo ng kanyang pagkaapi, ngayon ay simbolo na ng kanyang pagbangon. Lolo, ano po yan? Tanong ni Joshua. Tinuturo ang baunan. Ngumiti si Roxanne. Yan anak, ang kwento ni Mama. Isang kwento ng pag-ibig, sakit at pag-asa. At ngayon, ipapasa ko sa iyo ang aral nito. Inilagay niya ang baunan sa isang glass case sa library. Hindi para itago, kundi para laging maalala. Ang simbahan ay maliit lang, gawa sa lumang bato at napapalibutan ng hardin na puno ng puting bulaklak. Hindi ito isang grandeng kasal, walang media, walang politiko. Ang mga bisita ay iilan lang. Ang pamilya Reyes, si Yaya Ising, at ilang malalapit na kaibigan. Ito ang pinili ni Roxanne. Isang selebrasyon na totoo, hindi para sa mata ng tao, kundi para sa puso. Nakatayo si Roxanne sa altar, hawak ang kamay ni Adrian. Ang sikat ng araw na tumatagos sa stained glass window ay lumilikha ng korona ng kulay sa kanyang ulo. Adrian, nagsimula si Roxanne sa kanyang vow. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Dumating ka sa buhay ko noong ang tingin ko sa sarili ko ay basura. Pinulot mo ako. Hindi mo ako tinulungan dahil sa pangalan o pera, kundi dahil nakita mo ako. Nakita mo ang lakas ko noong ang nakikita ko lang ay kahinaan. Salamat. At ngayon, sa harap ng Diyos at ng pamilya natin, ipinapangako kong ikaw na ang aalagaan ko. Ikaw na ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Napaluha si Adrian. Kinuha niya ang mikropono. Roxanne, sabi niya, hindi kita pinulot dahil basura ka. Nakita lang kita sa maling lugar. Para kang diamante sa gitna ng putikan. Hindi kita minahal dahil isa kang Reyes. Minahal kita nung isa ka pang Villanueva na matapang na kumakain ng mami sa kanto. At mamahalin kita habang buhay. I promise to be your partner, your friend, and your home, always. You may now kiss the bride. Ang halik nila ay malumanay at puno ng kahulugan. Nang humiwalay sila, narinig nila ang masayang kalembang ng mga kampana mula sa simbahan. Pagbaba nila ng altar, tumakbo si Joshua palapit sa kanila. Niyakap niya ang binti ni Adrian. Tapos na po, tanong ng bata. Ngumiti si Adrian at binuhat ito. Oo, anak. Tapos na. Tumingin si Joshua kay Adrian. Ang mga mata ay bilog at puno ng tiwala. Okay lang po ba? Kung tatawagin na kitang papa? Natigilan si Adrian. Napatingin siya kay Roxanne na umiiyak na sa tuwa. Niyakap ni Adrian ang bata ng mahigpit. Oo naman, anak.
Matagal ko nang hinihintay yan. Sa parehong araw, sa loob ng bilibid, inabutan ng gwardya si Javier ng isang sobre. Galing sa labas, binuksan niya ito. Sa loob ay isang litrato. Ang litrato ay kuha sa labas ng simbahan. Magkayakap sina Roxanne at Adrian. Sa gitna nila, buhat ni Adrian si Joshua at lahat sila ay tumatawa. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Walang sulat. Litrato lang. Tinitigan ni Javier ang litrato ng matagal. May kirot sa dibdib niya. Ang kirot ng isang bagay na nawala at hindi na maibabalik. Iyon sana ang pamilya niya. Iyon sana ang buhay niya. Pero sa ilalim ng kirot, may isang maliit na pakiramdam ng kapayapaan. Masaya si Roxanne. Mukhang mabait si Adrian. At si Joshua, mukhang ligtas at masaya ang anak niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Javier. Itinupi niya ang litrato at inilagay sa bulsa malapit sa kanyang puso. Tinanggap na niya. Ito ang kabayaran. At para sa kaligayahan ng dalawang taong minsan niyang sinaktan, sapat na yun. Ang reception ay simple lang. Ginanap sa hardin ng mansyon. May maliit na banda, masasarap na pagkain at tawanan ng mga bata. Nakatayo si Roxanne sa isang tabi. Pinapanood ang pamilya niya. Si Don Emilio na karga ang apo. Si Doña Isabela na nakikipagkwentuhan kay Yaya Ising. At si Adrian na nakikipaglaro kay Joshua, ang kanyang tunay na yaman. Nilapitan siya ni Adrian at niyakap mula sa likod. Isinandal ni Roxanne ang ulo niya sa dibdib ng asawa. "Masaya ka ba, Mrs. Cruz?" bulong ni Adrian. "Sobra," sagot ni Roxanne. Sobra. Napatingin siya sa library kung saan nakalagay sa isang estante ang luma at yupi-yuping baunan. Ang baunan na nagsimula ng lahat, simbolo ng kanyang kahapon. Pero ngayon, ang hawak niya ay ang kamay ni Adrian, simbolo ng kanyang ngayon at bukas. Ang tunay na kaligayahan pala ay hindi ang pagganti. Hindi rin ito ang pagbawi sa nawala. Ang tunay na kaligayahan ay ang kapayapaan pagkatapos ng bagyo, ang paghilom pagkatapos ng sugat, at ang pagmamahal na dumarating kapag handa ka nang magsimula ulit. At si Roxanne, handang-handa na. 5 taon ang lumipas. Ang hardin ng mansyon ng mga Reyes Cruz ay mas maingay na ngayon. Isang maliit na batang babae na may kulot na buhok at mga matang kamukhang kamukha ni Adrian ang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ng kanyang kuya Joshua. "Habulin mo ako, Daddy!" Tawa ng bata. Si Sofia Isabela. "I'm gonna get you!" Sigaw ni Adrian. Kunwari pagod na habang tumatakbo. Sa terrace, nakaupo si Roxanne. Hawak ang kamay ng kanyang ina, si Doña Isabela. Pinapanood nila ang mag-aama. Sa tabi nila, si Don Emilio ay nagbabasa ng libro, pero ang mga mata ay nakangiting nakatingin sa kanyang mga apo. Ang saya nila. "No, Ma," sabi ni Roxanne. Ngumiti si Isabela. "Salamat sa iyo, anak. Ibinalik mo ang lahat ng nawala sa atin." Isang bagong gusali ang nakatayo sa isang abalang distrito ng Maynila. Ang pangalan sa harapan, Bahay Pag-asa, a Roxanne Reyes Foundation for Single Mothers. Ito ngayon ang pinagkakaabalahan ni Roxanne. Isang halfway house at livelihood center para sa mga babaeng iniwan, inabuso at nawalan ng pag-asa. Dito, hindi lang sila binibigyan ng pagkain at tirahan, kundi tinuturuan din ng mga kasanayan para makapagsimula ulit. Isang hapon, habang nagtuturo si Roxanne sa isang klase ng pagluluto, isang bisita ang dumating. Isang lalaking payat, simple ang damit, at may daladalang maliit na bag. Medyo may edad na, pero may dignidad sa tindig. Si Javier. Kalalaya lang niya mula sa kulungan. "Good behavior." "Javier," sabi ni Roxanne. Kalmado ang boses. Walang gulat, walang galit. "Roxanne," bati ni Javier, nakayuko. "Narinig ko ang tungkol dito. Ang galing. Gusto ko lang sanang mag-donate." Inilabas niya ang isang maliit na sobre. Hindi ito malaki.
Ito ang unang sweldo ko bilang karpintero. Pero gusto kong maging bahagi ng pagbabago. Tiningnan ni Roxanne ang mga kamay ni Javier. Magaspang na at may kalyo. Ang mga kamay na dati ay pumipirma lang ng tseke, ngayon ay nagbubuhat na ng kahoy. Tinanggap ni Roxanne ang sobre. Salamat, Javier. Malaking tulong to. Si Joshua, kumusta na siya? Tanong ni Javier. Ito ang pinakaimportanteng tanong. Masaya siya, matalino, at mahal na mahal niya ang Papa Adrian niya. Sagot ni Roxanne. May diin sa salitang papa. Tumango si Javier. Masakit, pero tinanggap niya. Good. Yun lang ang mahalaga. Sige, aalis na ako. Javier, sandali. Tawag ni Roxanne. Humarap si Javier. Napatawad na kita. Sabi ni Roxanne. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa akin. Sana mapatawad mo na rin ang sarili mo. Isang luha ang tumulo sa mata ni Javier. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ito ay luha ng kalayaan. Tumango siya at tuluyan ng umalis. Naglalakad papunta sa isang bagong buhay na simple at tapat. Nang gabing iyon, sa library ng mansyon, bago matulog ang mga bata, kinuha ni Roxanne ang lumang baunan mula sa estante. Mama, yan na naman po yung magic box, sabi ni Sofia. Ngumiti si Roxanne. Hindi ito magic box, anak. Ito ay isang paalala. Umupo siya sa gitna ng dalawang anak niya. Tandaan niyo to, sabi ni Roxanne. Hinahaplos ang buhok ng mga anak. Sa buhay, may mga taong itatapon kayo na parang basura. May mga pagkakataon na mararamdaman niyong wala na kayong halaga. Pero ang baunan na ito ang magpapaalala sa inyo na kahit gaano kayo kayupi, kahit gaano kayo kadumi sa paningin ng iba, ang tunay na halaga ay nasa loob, nasa puso. At hinding-hindi yon mananakaw ni numan. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Dumating si Adrian at niyakap silang tatlo. Ang baunan ay nanatiling tahimik sa estante, isang saksi sa isang kwentong nagtapos na. Pero ang pamana nito, ang aral ng pagbangon, pagpapatawad at pagmamahal na walang kapantay, ay mananatili sa pamilyang kanilang binuo, magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni na Roxanne, Adrian, at ng isang baunan na sumubok sa kanilang katatagan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiramay hanggang sa dulo ang takining ating paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, inamin ko, may mga pagkakataong tumulo rin ang aking luha. Lalo na sa eksena kung saan itinapon si Roxanne sa gitna ng ulan, na para bang isa siyang basahan na walang halaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng pagiging babae, ng pagiging ina, at ng pagiging tao na minsay pinagkakaitan ng mundo. Ang kwento ni Roxanne ay maaaring katang-isip lamang, ngunit ang kanyang sakit, ang kanyang pagbangon ay hango sa libo-libong kwento ng mga tunay na babae na araw-araw nating nakakasalamuha. Ito ay isang paalala na sa bawat isa sa atin, may isang maliit na apoy ng pag-asa na kahit anong lakas ng ulan ay hindi kayang patayin. Nais kong iparating na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera o sa pangalan, kundi sa kabutihan ng puso at sa tatag ng kalooban. At ang pagpapatawad, ito ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang regalo na maibibigay natin. Hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ngayon, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa inyong mga puso. Kung ikaw si Roxanne, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, kaya mo bang magpatawad? Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Ano ang aral na inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, isang like at share po ay malaking tulong na. Ang kwentong ito ay mula sa Kwentong Puso.
Muli, ako po si Clara, ang inyong tagapagsalaysay, nag-iiwan ng isang paalala na ang bawat puso, gaano man kasugat, ay may kakayahang magmahal muli. Hanggang sa susunod nating pagkikita.